Magandang araw po, magandang umaga sa ating lahat. Welcome again sa ating video presentation message na patuloy ko po itong ginagawa para makapagbigay sa lahat ng spiritual support, spiritual na pagkain, higit sa lahat makapagbigay ng guidance sa bawat isa. Sa lahat ng nakikinig at makikinig sa message na ito, binabati ko muna kayo kasama ng aking asawa at anak, Pastora Emily Gumira and Abigail. Ang aming panalangin ay ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon po, pag-usapan natin ang salita ng Diyos. Ang pamagat nito ay piliin natin at lumakad sa daang makipot. Pilian o pili og subay sa pili og subay sa dalan sa kinabuhi, mga igsoon, no? Pilia og subay sa dalan sa kinabuhi. Again, mga igsoon, ito'y napaka-importanting butang at napakahalagang bagay po sa bawat isa na maintindihan po natin. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, ito po ang sabi ng Bible. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan, mao kini ang gisubay sa karaghanan. Ito 'yon, mga kapatid. Then verse 14, apan masigpit ang pultahan og malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug giyutay ra ang nakakaplag niini. Sa English po, sabi po ng Bible ay enter through the narrow gate because wide is the gate and broad is the road that leads to destruction and many enter through it. Verse 14, but small is the gate, narrow is the road that leads to life and only few find it. Mga kapatid, pilia o subay sa dalan sa kinabuhi. Ang gusto ko pong iparating na message ay bawat isa ay magkaroon po siya ng firm na decision na saan pong daan, ano pong daan ang kanyang tatahakin sa kanyang pagsunod at sa kanyang buhay na naniwala at sumampalataya sa ating Diyos. Amen? Palakpakan muna natin si Lord. Hallelujah. Glory to God. Ngayon po, ito tingnan po natin yung daan. Don't follow the walk of majority. Saan po ba ang marami ngayon? Dahil ang sabi ni Lord ay kukunti lang ang nakakita at nakasumpong sa daan papuntang buhay, yung way to that leads to life. Ang sabi po ng Bible na many who find the way that leads to destruction. Marami pong nakasumpong kasi kung pag-usapan po natin yung daan na makipot, ito yung daan papuntang destruction, malawak, walang kahirap-hirap. Yung maliit na daan, marami kang kailangan gawin. Marami kang i-consider. Sa malapad na daan, walang kahirap-hirap, mga kapatid. So, nasa atin po yung choices, saan ho tayo, sa anong daan na tatahakin natin, but magkaiba po sila ang dulo. Magkaiba po sila sa kahinatnan. So, the choices is ours and saan tayo lumakad. Wala pong sa gitna, wala pong neutral, lahat ay pumili ng daang gusto mo, mga kapatid. Okay? Sana ito'y makatulong sa bawat isa ang message na ito. Ang dalan padulong sa kalaglagan o sa impyerno, dako ang pultahan, mas lapad ang dalan, malawak ang pintuan, malaki ang pintuan, malawak ang daan, walang kahirap-hirap. Ito po yung description. Number one ay walang sakripisyo. Sayon kaayo o walay sakripisyo. Of course, yung malawak na daan, walang paghihirap talaga.
walang sacrifice doon, mga kapatid. Pangalawa, ang gusto mo ang masunod. Yung gusto natin, yun sa malawak na daan. Yung gusto natin, yun ang ating ginagawa. Sa naa dinhi ang bulog sa tawo nga nagalakaw, ibig sabihin ito'y pinakamadaling lakarin, pinakamadaling lakbayin. So dito nandito lahat ng tao. Bagamat iba't ibang religion, pero nandito lahat ng tao. Kasi madali siya, walang bawal dito, mga kapatid. Ngayon pang-apat po, pero 'pag nandito ka sa daan na malawak, malaki ang pintuan, malawak ang daan, kaya lang ang dulo ay papuntang impyerno, kaya lang maramdaman mo dito na hindi ka satisfied sa buhay. Maramdaman mo na may kulang ang buhay. Maramdaman mo na, mga kapatid, na wala talagang real joy, inner peace, and walang satisfaction sa buhay. Ngayon po, gusto kong ipaabot sa inyo ang daan papuntang langit, papunta sa buhay, that leads to life. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, ay makipot na daan. Maliit na pintuan, makipot na daan. I just want to give you the picture na makita natin kumpara dito sa malawak na daan, ay magkaiba po talaga ang senaryo, mga kapatid, no? Amen po. Ngayon, gusto ko pong ibigay sa inyo at gusto ko pong ihatid sa inyo ano pong inilagay ng Lord sa puso ko patungkol po sa misis na ito. Mga kapatid, sana po'y bukas ang ating puso, sana po'y uhaw tayo sa salita ng Diyos at ito'y magbigay sa atin ng guidance, magbigay sa atin ng tamang pagpili, mga kapatid. Dahil wala po talagang neutral, wala pong sa kalagitnaan ako, mga kapatid, dahil dalawa lang po talaga ang daan papuntang impyerno at daan papuntang langit. The way that leads to life and way that leads to destruction. Saan ho tayo? So, ang pagpili ay nasa atin. Ngayon, kung pipiliin po natin at sana pipiliin po natin yung daan papuntang langit, yung daan na that leads to life, way that leads to life, mga kapatid, nais ko pong maintindihan ng bawat isa. Ang kailangan po nating gawin, kailangan natin maintindihan, kailangan nating tanggapin sa ating puso, mga kapatid, at i-apply natin sa ating buhay, no, ang salita ng Diyos ay maging gabay sa atin. Number one, ang sabi ni Jesus, I am the way. Yung way that leads to life, yun po ang daan talagang nandyan si Kristo. Dahil sa daan papuntang impyerno, hindi mo kasama talaga ang Diyos doon. Dahil hindi yun ang daan ni Jesus. Dahil sabi ni Jesus, ako ang dalan, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang sinumang makapunta sa Ama pag hindi siya dadaan dito, pag hindi siya dadaan sa akin. Sabi ni Jesus, ito yung daan, ito yung way that leads to life, yung daan papunta sa buhay, mga kapatid. At ang sabi ni Jesus, ako yun, ako yun. Kaya, mga kapatid, gusto ko iparating sa inyo yung daan papuntang impyerno, hindi mo maranasan si Lord doon. Kung dito, yung sa kaliwa papunta doon, yung daan papuntang impyerno, yung maliit papuntang langit, dito po sa maliit, yun ang sinabi ni Jesus na kiniklaim niya, ako yun, ako ang daan, dito ka. At mga kapatid, pumasok ka dito, mamili ka dito. Dahil dito mo po maranasan si Lord. Ngayon, mga kapatid, sabi ng Matthew chapter 7 verse 14, but small is the gate, that narrow is the road. Small is the gate, narrow is the road that leads to life. Mga kapatid, kaya sakripisyo ngayon that we will enjoy later. But kung sa ngayon, pipiliin mo yung malawak na daan, ngayon mag-i-enjoy ka, pero you will sacrifice later. Ngayon, mayroon po tatlong bagay na iiwan sa bawat isa at sana'y bukas ang puso at matanggap ito ay magbigay sa atin ng guidance, mga kapatid. Number one, sa daang makipot, mga kapatid, sa maliit na pintuan, pumasok tayo that Jesus is the only way, mga kapatid, siya po ang door, siya po ang pintuan, sabi pumasok tayo, ay dito sa daan, pag salamat naman, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, salamat naman na tayo sumampalataya sa Kanya, at mula noong sumampalataya, tinanggap natin siya sa ating puso, nag-start na po tayong lumakad
sa daan papuntang langit. Kaya sumusunod na ho tayo kay Kristo at ang daan pong tatahakin natin ay hindi po maluwang. Ito po'y sa Bisaya, lisod nga dalan, mga kapatid. Ito po'y mahirap na daan. At kailangan po natin, number one, dito ang constant communication with God through prayer. Bakit po? Bakit mahalaga po ang constant communication? Dahil mga kapatid, pwede ho tayong maligaw dahil mahirap na daan ito. Pwede ho tayong mawala, pwede ho tayong maiwan, pwede ho tayong mga kapatid ay bumalik na lang sa daang malawak papuntang impyerno. But kailangan itong constant communication para naririnig po natin si Lord at si Lord ay kinakausap tayo ni Lord para nandun po yung constant reminders. Nandun palagi po nating marinig yung reminders, marinig po natin yung coaching, paano lakarin, marinig po natin ang salitang, mga kapatid, yung encouragement dahil mahirap itong daan na tatahakin natin. So napakalaga po yung constant communication with God through prayer. Para, alam nyo, pag hindi ho tayo nanalangin at hindi po constant yung prayer natin na tayo po'y sumusunod kay Kristo, huwag nyo pong kalimutan, ang pagsunod kay Kristo ay nasa makipot na daan, mga kapatid, mahirap na daan, ay baka sasabihin ko po sa inyo, sa lahat na makarinig sa message, hindi tayo makatagal. Hindi tayo makapag-persevere. Bakit? Alam po natin yan eh. Yung buhay na sumunod kay Kristo, ang dami pong pwede nating ma-encounter. Sa totoo lang po at sa totoong buhay, pag sumunod kay Kristo, ang daming persecution, ang daming sabihin ko sa iyo, daming bawal. Bakit? Hindi kasi gusto natin ang masunod dito. Gusto ng Diyos. Sa daang papuntang langit, mga kapatid, yung way that leads to life, mga kapatid, na tinatawag sa Bible that the narrow is the way, may mga kapatid, na ang gusto kong sabihin sa inyo, hindi ang ating gusto ang masunod. Kaya nagbibigay na po si Lord ng warning doon sa Matthew chapter 7 verse 21. Ngayon, dito po sa unang kailangan gawin, yung pong constant communication with God through prayer. Ibig sabihin, i-establish po natin yung communication natin kay Lord para may signal tayo, para may marinig natin si Lord. Nasaan ba tayo? Dahil dito po, mayroon tayo, habang lumalakad tayo sa daan papuntang langit, ang daming assignment natin, ang daming gagawin natin, mga kapatid. At dahil sa ating paglakbay sa daang ito, sa daang papuntang langit, ay mga kapatid, mahalagang mayroon tayong ma-accomplish. No? Kailangan marami tayong accomplishment din for God's glory. Then sinabi ni Lord that I will remove every branch in me that does not bear fruit, and the branch that bear fruit He prunes so that it will be more more even fruitful, sabi po ng Bible. So sa prayer po, mayroon pong dalawang kailangan. Ito po yung mahalaga, yung personal prayer. Ikaw at ang Diyos ang kausap. Mga kapatid, yung personal prayer mo according to Matthew chapter 6 verse 6 ay kailangan ma-establish yung personal na communication with the Lord. Ang pangalawa, ito pong group prayer. Ang group prayer, ito po sa church. Group prayer, ito po yung prayer meeting. Sa church po ito gagawin. According sa Acts 1:14, no? Ito po yung nasulat sa Biblia na everyday constant po silang nanalangin sama-sama lahat dahil napaka-powerful po ang prayer. Kung powerful po ang prayer sa isa, mas higit na makapangyarihan yung pong prayer sa kasama ang lahat ng makapatiran sa simbahan, sa church. Amen po. Ngayon, pag mayroon pong mag-try, susubok na lakarin ang daan papuntang langit, without prayer, you cannot survive. I tell you, brothers and sisters, you cannot survive without establishing prayer. Bakit po? Mga kapatid, ang dami pong ma-encounter diyan eh. Sa pagtahak natin sa maliit na daan papuntang langit, ang dami mong mga bagay na ma-encounter diyan eh. So kailangan mo yung constant prayer, constant communication with the Lord through prayer dahil si Lord ay maramdaman mo yung encouragement, gabay, instruction ng Panginoon. Ito po yung napakalaga sa ating buhay. Amen? Ngayon po, sa lahat na makarinig dito, pag hindi mo i-establish yung prayer daily, sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, verse 17, pray without ceasing. Ang sinabi ng Luke 18:1, manalangin kayo sa lahat ng panahon at huwag huminto.
mga kapatid, that you'll always pray and not give up. Ngayon, pag mag-try, subukan mong lakarin ang daan na ito na without prayer, you cannot survive. Mark my word, you cannot survive to walk in that way. Baka ang mangyari talaga, ang possible, babalik ka sa malawak na daan. Babalik at babalik sa malawak na daan. Pag hindi mo i-establish yung constant communication with the Lord through prayer. Amen. Pangalawa po, ito po sabi ng Matthew chapter 6, mga kapatid. Pangalawa po, ayaw pag-una-una, ayaw pag-una-una, ayaw paglangan-langan. Pangalawa po, huwag mong unahan si Lord. Kasi ay mahirap na daan yan eh. Baka malagay tayo sa danger. Malagay tayo sa mapahamak tayo, mga kapatid, kung tayo'y mag-una-una. Ibig sabihin, wala gawa ng gawa ka without God's direction, without God's approval, without God's mga kapatid, hindi ka nagpaalam sa Diyos, lahat ay ginagawa mo na, ay kailangan mo ng, mga kapatid, ang mahalaga kasi kailangan mong mangonsulta muna kay Lord. Okay ba sa iyo, Lord? Pasukin ko ito. Okay ba ito, Lord? Tama ba ito? Okay ba ito? Yan. Pag nag-una-una ka, mga kapatid, then baka mapahamak ka rin dahil hindi natin alam anong mayroon sa unahan. Only God knows ano ang mayroon sa unahan. Ngayon, huwag ka ring kumbaga sa Bisaya maglangan-langan. Baka maiwan ka, mga kapatid. Mayroon pong verse sa Bible na pwede talaga ang tao maiwan kay Lord. Bagamat nangako sa hindi kita iiwanan, hindi kita pabayaan kung hindi ka maglangan-langan, mga kapatid. Kung constant din ang ating pagsunod kay Lord. Pero kung dadaan ka kahit saan-saan, gagawin mo yung mga bagay na hindi dapat na, hindi kasama doon sa daan na papuntang langit, baka maiwan tayo. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, sa daan, sa paglakad natin sa daang makipot, mga kapatid, ay humawak tayo sa Panginoon. Huwag kang bumitiw kay Lord. Dahil mahirap na daan, alalahanin mo, mahirap na daan ito, kailangan natin si Lord. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. John 15 verse 5, without me, you can do nothing. So without Jesus, na tatahak ka at mag-try, subukan mong lumakad sa daan papuntang langit, you cannot survive, mga kapatid. Kailangan mo si Lord. Dahil alalahanin mo, ito'y makipot na daan. Makipot na daan, mga kapatid, at may sinabi si Lord na kung wala ako, wala kayong magagawa. Kailangan po natin si Lord, mga kapatid. Amen. Aminin po natin at napakalaki pong kayabangan at napakataas po yung pride sa taong sabihin niya, kaya mong gawin lahat ng bagay without God. Kung kaya mo gawin lahat ng bagay without God, then napakataas po yung pride mo. Dahil sinabi po ni Lord at lumabas po sa bibig ni Lord na without me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing, says the Lord, John 15 verse 5. And alam niyo po ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, magawa natin lahat ng bagay with Christ. So kung si Kristo sa puso natin, naniwala tayo sa Kanya, tinanggap natin, kaya nating gawin yan. Kung mahirap man yan, kaya pa rin natin yan lakarin. Ano mang pinagawa dahil sa paglakad natin sa daang makipot papuntang langit, ang dami pang utos, ang dami pang ipinagawa ni Lord. Kaya lang, because of Christ, kaya po natin gawin yan. Kayang-kaya po dahil kay Lord. Kaya nating mag-cell group, kaya nating mag-evangelize, kaya nating mag-disciple, kaya po natin iwanan ang mga masamang bagay, kaya po nating talikuran, kaya po nating magpatawad, kaya po natin makipag-reconcile, kaya po natin i-accomplish yung assignment, kaya po natin i-fulfill because of Christ. But without Christ, wala ho tayong magagawa. Tingnan po natin ang buhay natin, i-examine po natin ang buhay natin. Kung wala ho tayong na-accomplish in the kingdom of God, baka sabihin ko po sa iyo, baka matagal ka ng dumistansya kay Lord. Mga kapatid, baka matagal ka ng hindi mo na nakita si Lord, hindi mo nang marinig si Lord dahil dumistansya ka na. Ang sabi ko po, kailangan po natin ang constant communication, kailangan po natin si Lord. Bakit? Nasa daan po tayong sinabi ng Biblia ay narrow
small is the gate, narrow is the road. Nasa narrow tayo nga daan, nasa makipot na daan ho tayo. Kailangan po talaga yung naririnig po natin, yung kumpas, hindi tayo mawala sa Panginoon, at napakalaga pong sumusunod lang po tayo, hindi ho tayo hindi natin siya inunahan. Hindi po natin siya inunahan, at higit sa lahat hindi ho tayo mga kapatid na huminto, hindi ho tayo kumbaga sa Bisaya naglangan-langan. But we are constantly following with the Lord. Ang dami pong requirements. Sabi ni Jesus, those who want to follow me, he must deny himself and take up his cross. Ang sabi po ng Bible. And then follow me, sabi ni Lord. Ang dami pong kailangan eh. Kaya nga dito kailangan dito ang self-denial dahil ang hirap, gusto sabihin mahirap ang daan papuntang langit. Kukunti nga lang ang nakakasumpong dito. Sana may prayer sa sinabing kukunti lang nakasumpong sa daang papuntang langit ay kasama tayo doon. Kasama ka, kasama po ako doon. At ako po 100% ay naniwala dahil tinanggap ko po ang Panginoon Kristo, sinusunod ko po ang Panginoon sa ating buhay, sa aking buhay. Amen po. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Amen. Amen. Ngayon po gusto ko pong iparating, that is number one. Ang number one po ay constant communication with God through prayer, dahil na ito po ay napakalaga at kailangan po natin i-establish yung personal prayer and group prayer. Pangalawa po ay kailangan po natin, mga kapatid, na sumunod lang po talaga kay Lord at huwag po natin siyang unahan, huwag po tayong huminto, huwag po tayong mga kapatid, sumurrender, sunod lang po tayo sa Panginoon. Pangatlo po na kinahanglan kag muagak para sa imong paglakaw sa lisod nga dalan-dalan sa kinabuhi. Kailangan po may gumabay sa atin. That's why si Lord po yung nagbibigay ng pastor. Bakit kayo binigyan ng pastor? Dahil mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Nais ng Lord na sa pagtahak po natin sa daang papuntang langit ay may mag-encourage sa atin, may gumabay sa atin, may hahawak sa ating kamay at magsabi, patuloy ka kapatid, humakbang ka kapatid. Dahil ulitin ko po ang daan ng tinatahak natin papunta sa buhay that leads to life, mga kapatid, is narrow, maliit, makipot na daan. Kailangan po natin may mag-encourage, kailangan po natin may magbigay sa atin ng instruction galing kay Lord. Kailangan po natin may coach, kailangan natin, mga kapatid, and that's the pastor, that's the role of the pastor. Jeremiah 3:15, I will give you pastors from mine heart who will feed you with knowledge and understanding. Bakit ka ba binigyan ni Lord ng pastor? Ang malungkot dito ay wala kang pastor. Wala kang pastor na tinatanggap mo sa buhay mo na na galing sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Lord ay bibigyan ko kayo ng pastor. I will give you pastor. So si Lord nagbigay, ang unang gagawin doon ay tatanggapin mo. At siya ang magbigay sa iyo ng encouragement, siya magbigay sa iyo ng word, at magbigay sa iyo ng reminders, magbigay sa iyo ng correction, at magbigay sa iyo ng even rebuke, mga kapatid. Ang gusto kong sabihin sa inyo, ang role po ng yung pastor ay gabayan ka para makapagpatuloy ho tayo sa paglakad sa daan papunta sa buhay that leads to life, mga kapatid. Amen? Ngayon po, marami namang pastor. Alam ko po, marami pong totoong pastor. But isang pastor na pinagkaloob ng Diyos sa iyo, kung tinanggap mo siyang puso, diyan ka sa kanya ka makikinig. Bakit siya ang binigay ng Lord sa iyo, mga kapatid, upang gabayan ka. Ngayon pag alam mo na, natuto ka ng gumabay, natuto ka ng lumakad sa daan, kasi ang mahirap doon sa umpisa lang naman eh. Sa umpisa lang naman, pag nasanay na ho tayo sa daang makipot, papuntang langit, ay gumabay na rin tayo ng iba. Ang daming tao hindi nila alam ang daan, hindi nila nasumpungan yung daan. Kaya kailangan natin silang imbitahin at gabayan. Kasi gusto ko sabihin sa inyo, ang dami talagang taong sumubok na lumakad sa daan papunta sa buhay, pero dahil makipot na daan yan, mahirap na daan yan, ang daming umatras, ang daming umayaw, ang daming bumalik at nandoon sa malapad na daan. Dahil ang malapad na daan, walang kahirap-hirap, walang sacrifice doon. Kasi dito po sa daan papuntang langit ay alam niyo po kailangan po talaga ang sacrifice. Dahil makipot na daan ay isang malaking, kailangan po talaga ang sacrifice, mga kapatid. Kailangan may sakripisyo doon eh. Kaya ang tao pag ayaw mo mag-sacrifice, doon ka sa malapad na daan. Kaya lang ang malungkot doon, ang dulo ay kapahamakan, ang dulo ay dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kaya lang
paglakad mo walang mahirap eh. Kasi lahat ng layaw, lahat ng gusto mo ay masunod. Dito po sa daan papuntang langit ay hindi masunod ang gusto mo. Ang gusto sa Diyos ang masunod. Kaya kailangan po itong firm decision pag lumakad po tayo at nag-decide yung lumakad papunta sa langit. Kailangan po na ma-establish po yung kalooban ng Diyos sa buhay natin at yun ang masunod, mga kapatid. Amen. Ngayon po, dito po, sabi po ng Bible, I will give you pastors from mine heart and who will feed you with knowledge and understanding. Yun ang sabi ng Bible. Sa Ephesians chapter 4, verse 11, siya po yung nagbigay ng pastor. Ang verse 12 po, para gabayan ho tayo. In paraphrasing, para gabayan ho tayo. Kung wala kang communication sa iyong pastor, wala kang pastor na tinatanggap mo, at hindi rin pwedeng maraming pastor ang tinanggap mo. Mga kapatid, walang pastor, walang gumabay sa iyo. Kahit ano-ano na lang ang ginagawa natin. Baka kapatid, ay marami tayong ginagawa na hindi na pala ayon sa kalooban ng Diyos at dandahan tayong maligaw at mawala. Baka dandahan tayong bumalik sa malapad na daan. So kailangan pong mayroon tayong pastor na napakinggan at pinakinggan, mga kapatid. Amen po. Pang-apat po ay salig o saligi ang Diyos kay kinabuhi ang naa sa unahan. Sa paglakad po sa makipot na daan, kailangan po ang tiwala sa Diyos. Kailangan po we need to know, we need to learn to trust in God. Para sabihin mo ang hirap naman sa daang tinatahak Panginoon, Lord. So baka sabihin natin, Lord, ang hirap naman, gusto ko nang give up, gusto ko nang umayaw. Mga kapatid, trust in the Lord, magtiwala ka. Kasi ang Diyos natin ay mabait, ang Diyos natin ay mabuti, ay ang kanyang lahat ng plano, mga kapatid, ay puro'y kabutihan sa atin. Kailangan mga kapatid, ang dulo, naniwala po ako at ang dulo ay blessings po. Ang dulo po ay napakaraming blessings. Bakit po? Ay yun po ang Diyos natin. Ang sabi po niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Pag sumunod ka sa akin, then pagpapala ang ma-enjoy mo at of course, makauwi ho tayo sa langit. So we need to trust in the Lord. Bakit? Kung sa tingin natin, dami naman ditong lubak-lubak, pastor, ang dami naman ditong obstacles, ang dami naman ditong tinik sa daan ng tinatahak ko ngayon. Just magtiwala ka sa Panginoon. Secured ka, safe ka, hindi ka iwanan ng Diyos, hindi ka niya pabayaan. At nandoon, pag mahirapan ka, kaya kang buhati ng Panginoon. Pag hindi mo na kaya mga kapatid, mahirapan na talaga, kaya kang buhati ng Panginoon. Kaya ka niyang bitbitin, kaya ka niyang yakapin, mga kapatid. Magtiwala ka lang sa Diyos. Alam niyo bakit maraming taong hindi sila komportable lumakad sa daan papunta sa langit? Dahil wala silang tiwala sa Diyos. Kaya mas madaling bumalik sa malapad na daan at doon mag-enjoy sa lahat ng gusto mo. Kung wala kang tiwala sa Diyos, you cannot survive to walk in the narrow road. Bakit? Kung wala kang tiwala sa Lord. Kasi mahirap na daan yan eh. Sinabi po yan in Matthew chapter 7 verse 14, enter to the narrow gate because wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, but many few find it. But enter through the narrow gate. Small gate and narrow is the road that leads to life. Small is the gate and narrow is the road that leads to life. Kailangan mo ang tiwala ng Diyos. Tiwala sa Diyos. Kailangan ma-establish po ang ating trust in God. Kaya sabi po ng Jeremiah 17 verse 5, 17 verse 5, cursed is the one who trusts in man, whose confidence is in the flesh. But verse 7, Proverbs chapter 17 verse 7, but blessed is the one who trusts in the Lord. Blessed is the one who trusts in the Lord. Blessed is the one who put his trust in the Lord. Mapalad po ang taong nagtitiwala sa Diyos. Magtiwala ka, kapatid. Sabihin ko po siya, magtiwala ka, kapatid. Ano ang iyong naranasan ngayon? As long alam mo na sumusunod ka sa Panginoon, alam mo na nasa daan ka papunta sa langit, magtiwala ka sa Diyos. Inaalaw ng Diyos yan. Dapat lang, kailangan mong madaanan yan. Kailangan mong madaanan yan para masanay ho tayo dahil marami ho tayong gabayan para sa pagsunod at paglakad sa daang papuntang langit. Amen po. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Amen. Ngayon po, dito po ako sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart, lean not your own understanding,
But in all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Sa lahat ng gagawin mo, kikilalanin mo si Lord. Sa lahat mong gagawin, kikilanin mo si Lord at magtiwala ka sa Kanya. Napakalaga pong magtiwala sa Kanya. Amen? Dahil ang Diyos po na ating tinanggap at pinaniwalaan sa Biblia, siya po'y Diyos na mapagmahal, mabait, mabuti, at ang kanyang layunin at kanyang purpose sa buhay natin ay ikakabubuti po natin, mga kapatid. Amen po. Ngayon po, gusto kong encourage ulitin ko po, number 1, kailangan po ma-establish po yung constant prayer para hindi ho tayo mawala at hindi maligaw at patuloy ho tayo mabigyan ng instruction from the Lord. Pangalawa po, kailangan po natin na sumunod lang sa Panginoon. Huwag tayong huminto, huwag ho tayong panghinaan ng loob, at huwag po nating unahan si Lord. Huwag po nating unahan si Lord, huwag po tayong huminto, at tayo ay constant na sumunod. Ang gusto ko iparating na hindi naman tayo ang haharap sa danger, yung nag-una ang haharap, tayo ay sumusunod lamang. Kaya na kay Lord lahat yan eh. Si Lord na ang bahala. Sabihin mo siyang katabi, si Lord na ang bahala sa iyo. Si Lord na po ang bahala sa buhay natin. Susunod lang po tayo, sumunod lang po tayo sa Kanya. Pangatlo po ay kailangan po natin ang pastor na gumabay sa atin. Bakit siya nag-raise ng pastor? Katulad ko po, hindi po ako nangarap magpastor. Wala po sa isip ko at hindi po ako nangarap maging pastor. Iba po ang pangarap ko, gusto ko pong magsundalo. At ang option B po, gusto ko pong maging negosyante at susuportahan yung pastor. Gusto ko pong yumaman na businessman. Pero iba po ang ginawa ng Diyos sa puso ko. Kasi nawala yung gana ko na magtrabaho, nawala yung gana ko po magbilang ng pera dahil malaki po talaga ang sahod ko po before, 1999. Pero mga kapatid, masaya po akong magpipreach ng gospel. Masaya po akong gumabay ng mga tao at mag-encourage ng mga tao. Ito po yung joy ko. Kaya po ako po yung naging pastor. At committed po akong gabayan ko po kayo. Committed po ako na kumbaga hawakan ang inyong mga kamay para lumakad sa makipot na daan. Alam ko'y papuntang langit na sinabi ng Panginoon, I am the way. Mga kapatid, pang-apat po, we need to trust in the Lord. We need to learn to trust in God. Matuto tayong magtiwala sa Diyos. Ngayon, kung sabihin natin, Pastor, wala akong pira, kunting sakripisyo lang, kapatid. Sumunod ka lang kay Lord. Magtiwala kay Lord. May pagpapala sa unahan. Sumunod ka lang kay Lord. Ako po, si Pastor Danny, I'm not perfect. Ang dami ko pong pagkukulang. Ang dami ko pong mga lapses sa buhay. Meron po ako mga kahinaan sa buhay. But sumunod po ako sa Panginoon. Na ako po'y sumunod sa Panginoon. Nagtiwala sa Diyos. Nang narinig ko po sa Panginoon na magtiwala ka sa akin, anak. Nang ako po'y nagtiwala sa Diyos. Then na-enjoy ko po yung pagpapala habang lumalakad po ako sa daan na makipot. Hindi nga po sabihin ko po, hindi po madaling lumakad sa daan na ito. Hindi po madali, ito po yung makipot na daan. Pero pag lumakad po tayo sa daan na ito, maramdaman niyo pong pagsama ng Diyos. Maramdaman niyo po yung presensya ng Panginoon. Maramdaman niyo po yung Espiritu ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. Maramdaman niyo po yung kamay ng Diyos na gumagalaw sa buhay natin. Maramdaman niyo po yung tulong ng Diyos. Maramdaman niyo po ang kaniyang pagmamahal. Maramdaman niyo po ang kaniyang kapayapaan. Maramdaman niyo po ang kaniyang joy, ang kasiyahan. Ang dami pong spiritual blessings pag dumaan ka sa daan papuntang langit. Ang sabi ni Jesus, I am the way and the truth and the life. Ako yun. Pag sumunod ka sa Panginoon, you have everything. You have everything pag sumunod ka kay Lord. Pag pumili ka sa daang papuntang impyerno, yung malawak na daan, malaking pintuan, malawak na daan, mga kapatid, hindi mo maranasan si Lord doon. Hindi mo maranasan ang presensya ng Diyos. Hindi mo maranasan ang tunay na kapayapaan, ang ginhawaan, at saka hindi mo maranasan yung satisfaction in life. Hindi mo maranasan. Dito sa daang makipot, maranasan ang pagsama ng Diyos sa buhay natin. Amen? Even healing, joy, peace, maramdaman mo, maranasan mo. At higit sa lahat yung pagpapala nang galing sa iyo. Amen? Nang galing sa Diyos. Amen po? Amen po. Nganong lisod man ang dalan sa kinabuhi tungod kay bakit mahirap ang daan papunta sa buhay? Bakit? Number 1, hindi kasi ang gusto natin ang masunod, ang gusto sa Diyos ang masunod. Iba yun eh.
ang the will of God will be implemented sa daan papunta sa langit, mga kapatid. Doon sa malawak na daan, yung gusto mo. Sa daang papunta langit, yung gusto ng Diyos. Mahirap yun eh. Marami tayong gusto eh. Kaya nga, makipot ang tawag doon eh. Makipot eh. Mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos hindi madali. Hindi sabihin hindi madali. Sa religion, madali yan sa religion. Walang bawal sa religion eh. Pero sa Diyos, ang daming bawal. Mga kapatid, hindi tayo malaya. Bagamat malaya tayo sa kasalanan, pero hindi tayo malaya sa lahat ng bagay. Kasi ang daming hindi dapat gawin eh. Yung mga bagay na hindi makalangit, hindi dapat gawin yun eh. Okay. Bakit mahirap? Dahil mayroon tayong physical na pangailangan. Ituturuan tayong mabuhay sa panampalataya, sa spiritual, pero may physical na pangailangan, kaya mahirap. Gusto sabihin sa lahat, hindi po madali dahil mayroon po tayong physical needs. Mayroon tayong mga physical needs, kakain tayo, maghanap buhay tayo, ituturuan tayo mabuhay sa panampalataya. Kaya hindi madali, pero kaya. With God, kaya with God, but hindi madali, mga kapatid. Pangatlo po, we have the enemy, the devil, according to 1 Peter 5 verse 8. Your enemy, the devil, roaming, seeking someone whom he devour. No, meron ho tayong kaaway, ang demonyo, mga kapatid. So kailangan natin talagang alam niyo bakit ang hirap? Kasi tayo ay nakikita ang demonyo, hindi nakikita yung demonyo eh, spirit sila eh. Pero pag ang Diyos na sa atin, takot yung demonyo. Kaya kailangan nating kumapit sa Panginoon. Pang-apat po ay alam po natin, ang dami po nating limitations. Ang dami po nating limitations, kaya ang hirap sumunod tayo sumunod tayo sa Panginoon. Mahirap nga eh, kailangan talaga yung firm decision dahil ang dami nating limitations, yung daan tatahakin natin ay mahirap na daan. Narrow is the way. Yung maliit na pintuan, mahirap na daan, makipot na daan. Ang dami nating limitations. Limitado ang ating resources, limitado ang ating lakas, limitado ang ating kaisipan, limitado ang ating wisdom, ang ating karunungan, ang daming limitation. But God, praise God, ang Diyos kasama natin, ang dami nating magagawa. Ang dami nating magawa at dami nating magagawa. Amen? At number 5, bakit mahirap? Mayroon tayong pangarap sa buhay. At higit sa lahat mga kapatid, number 5, habang tumatahak tayo tinatahak natin yung landas, yung daan papuntang langit, ay nag-i-expect si Lord ng fruitfulness. Nag-i-expect si Lord ng result. Nag-i-expect si Lord ng bunga. Kaya nga, habang nasa mahirap na daan tayo lumalakad, gumagawa tayo, mga kapatid, sa mga bagay na gusto ng Panginoon at nag-i-expect si Lord ng bunga. Ayan. Kaya lang, sabihin ko po with God, kaya. Sabihin ko sa Diyos, madali, sa Diyos kaya. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Tayo po yung manalangin? Tayo po ay tumayo at manalangin. Amen? Mga kapatid, at I encourage everyone na mga kapatid na tumayo at pumikit. Pwede po bang itaas natin ating kamay at sumunod po kayo sa maikling prayer na ito? Sabihin natin, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso. Ako'y nagtitiwala sa iyo at magtitiwala sa iyo. Sa buhay ko po, pipiliin ko po na sumunod sa iyo, lumakad sa daan papuntang langit. Kahit makipot na daan, I am willing, Lord, na mag-sacrifice, makasunod lang sa iyo. At salamat sa kapayapaan, kaligayahan, satisfaction sa buhay na aking maramdaman, maranasan nang ako'y nagtitiwala at sumusunod sa iyo. That's my prayer, Lord, in Jesus' name. Ako lang po manalangin, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, patungan niyo po ng iyong kamay at pagpalain po ang bawat isa ay magpatuloy na sumunod sa iyo. Dalangin ko po na lahat po ay magpatuloy, iyakapin ang iyong pangako at iyakapin ang iyong instruction upang kami ay makasunod sa iyo. Panginoon, kung mayroon man nakinig sa message nito na gusto nang bumalik sa malawak na daan na papuntang sa impyerno, dalangin ko po, Panginoon, abutin niyo po siya, hipuin ang kanyang buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakarinig sa message nito. This is my prayer in Jesus' name. Amen. God bless you po. God bless. God bless, mga kapatid.